Confirm kagabi ni Soljan Guevara yung nilabas yung dokumento, yung limang tinaguriang suspect ng ICC. Pero may dagdag na detalye, ang sabi ni Guevara kagabi, hindi haharangan ng gobyerno kung i-intervene ng ICC yung 5. We're wondering lang, sir, may balita ba kayo dun sa 5? I mean, itong mga former PNP, nag-PMA, baka mamaya you're in touch with them. Any word from them, o is there any communication between you and them as to ano mangyayari sa kanila? At saka dagdag sa tanong ni Ed, Senator, tama ba yung interpretation ni Soljan Guevara dun sa request ng ICC? Okay, una po muna, I cannot confirm nor deny about their possible cooperation with the ICC. Basta gano'n na lang po muna yon. Now, as regards sir, malaman niyo, sir, the other question... Sir, malaman yung sabi niyo, ha? Yes. So, ang kwan po dito is, ito pong sulat ng ICC is basically a summons, panapag na mag-submit sila ng counter affidavit, ika nga, no? Yeah. So, parang binibigyan kayo ng informa kayo sa inyo ng kung ano yung ikinaso sa inyo, kumaga yung right to due process. Binibigyan kayo ng opportunity na mag-cooperate. Ngayon, if they choose not to cooperate, therefore, yung evidence against them would hold. And one way lang yon, So, ito nga yung kanilang pagkakataon na hindi maisama sa kaso. Pero kung talagang idolong-idolo nila si Duterte at willing silang sumama sa kulungan dahil sa pinagsamahan nilang kung ano man, edi so be it. Parang ganun po yon. Hindi kasi the way Soljan Guevara interpreted yung letter, parang isinofen niya eh. Hindi ganun yun, ito yung due process. In-inform na sila na suspects na kayo, hindi na kayo persons of interest. Therefore, kailangan na kayong magbigay ng counter affidavit, ika nga. Sagot na. Kung bigay nagbigay, it's detrimental to your interest. And by the way, ganito, base sa ating impormasyon, kasabay nitong sulat na ito ay yung request na maisama sila sa Blue Notice ng Interpol. Ang Blue Notice ay kung saan papayagan silang lumabas dito, hindi sila makikita dito sa immigration counters dito, makakalabas sila. Pero dun sa bansang pupuntahan nila, ay i-hold sila dun sa immigration, mga holding areas. Tapos aantayin nila yung ICC team dumating, kung kailan man yon, one day or a week or 2 weeks after. So hindi ka makakaalis doon until makausap mo yung ICC. Ganun po ang implications ng Blue Notice. So yung 5 na yan, technically or basically nandoon na. Sir, just to follow up on that Blue Notice, do you mean they will be detained? May 5 na kayo eh. Kumusta naman si former President Rodrigo Duterte? Bakit hindi siya nasama dun sa mga suspect? Wala bang request to talk to him ang ICC? Kasi siya yung principal eh. Meron din bang gano'n na request? Classified mo ba siya as suspect? Kasi in fact, we are awaiting his arrest. Siya po yung unang inimpormahan. At binigyan ng opportunity na sumagot. Kaso in-snap nila. So siya na po yan. Kumaga, siya yung first layer eh. Siya po yung principal. Principal suspect. Ito na po yung second layer. Mga rin sila, principal by indispensable cooperation na tinatawag. Kasi hindi po sa katuparan yung EJK policy kung hindi dahil dito sa 5 ito. Yun yung assessment ng Office of the Prosecutor. Kaya yung notification, Senator, yung notification about Rodrigo Duterte, kailan yung pinadala siya? Kasi kailangang i-notify yung gobyerno natin, di ba? Kailan yung notification binigay sa government natin ng ICC na Rodrigo Duterte is already a suspect at kailangan naming makausap? Would you know? Kailan? Nung pa po yan? Presidente pa siya. Nung presidente pa po siya.
So, Yun yung umpisa pa. okay. Umpisa pa. Matagal na. Kaya ano ho siya, So- maliwanag na po yung kaso sa kanya. It's an open and shut case. So hindi siya kailangang ulitin ngayon because this is a new administration at pwedeng mag-cooperate na with the ICC. Hindi inulit siya under the Marcos administration. Hindi na po. Kasi ganito, no? Parang yung mga principals, parang kagaya po ni Putin, for example. Hindi na po yan sa binigyan ng ano pa na, sige, ano ka, sumagot ka ko, ano mo. Hindi, kasi nakalap na nila yung ebidensya. It was so, overwhelming na diretso na po siya sa trial. Doon na siya magpe-present ng kanyang depensa. He would be informed of the charges against him. Doon na po sa korte. Senator? Yun po yun. Pareha sila ng Senator, nabanggit nyo na sinosoften ni Solgen Guevara yung letter. Anong ibig nyo sabihin na sinosoften niya? Kasi ganito po yan. Si Guevara, dating DOJ secretary ni Duterte, yan yung taga-depensa, no? If you will trace back yung mga dating statements niya, wala raw patutunguhan yung ICC case, wala raw basihan, wala raw ebidensya, etc., etc. And now, hanggang siya ngayon, na nilulunok niya ngayon yung mga sinabi niya. But that guy is compromised. Kaya nga, kung ako sa kanya, out of delicadeza, dapat mag-inhibit siya or mag-resign na sa altogether kasi ano yan, na makakompromise yung legal advice kay President Marcos dahil may pro-Duterte, cabinet secretary in the person of Guevara. Senator, balikan ko lang yung Blue Notice. Just to be clear, ang sabi po ninyo, sinabay ang application o request for Blue Notice. Hindi pa po sila naka-Blue Notice. As far as I know, na na po yan. Naibigay na po dun sa mga iba't ibang sa Interpol at naimpuhan na yung iba't ibang bansa. No? Kasi selected po namimili sila kung ano yung bansa na most likely pinupuntahan, historically pinupuntahan, at doon nila ilalagay yung Blue Notice. Yes, sir. But I just want to be clear. For sure, dito. Yes, sir. Opo. But I just want to be clear if the ICC has only requested pa lang or nailabas na yung Blue Notice dun sa mga specific countries. In other words, if it's only in the request process pa lang or it's already out. Based dun sa aking informasyon, nandoon na po sila. So, Senator, kung sakaling... May Blue Notice. You mean meron ng Blue Notice? Yeah. May Blue Notice na meron sila ng Blue sa Notice? specific countries. Meron na lang. Yun po ang aking informasyon dun sa lima na yan. Kaya pagka lumapas po yan sila dito, makakalabas sila kasi hindi dito ilalagay. No? Hindi makikita Dun sa receiving country. natin. Pero dun sa port of entry, nung Yes, sir. bansang pupuntahan nila, doon sila. Yes, So, parang yung pelikulang The Terminal, pwede silang maipit doon. Tom Hanks ba? Di ba kailangan pumayag ang Philippine government kung meron Blue Notice? Because the Philippines is a member of Interpol. Yes, pero ang ICC Country po, specific diretso yun. po, no? May cooperation agreement sila with Interpol. Ang isang enforcing body nila is itong Interpol po. Kaya hindi na po nila kailangan ng Pilipinas. Pero sir, when you said na they will be I suppose detained in a way by the destination country until dumating ang ICC personnel or representatives, what is the nature of their detention, so to speak? Are they will they be investigated by the ICC once they get there and then subsequently released, or will they be held? Kumbaga ano po, pag dumating ang ICC, ano mangyayari sa kanila? Ang term nila is interview. Pero actually, that's essentially a tactical interrogation, no? So, hindi sila makakaalis until after that interview. So, in the case ni Las Cañas, 1 linggo siya in-interview. Matagal, no? So, yun ho yung dito. Tapos, i-hold sila, technically holding area ho. Holding area. Hindi naman, hindi pa sila i-detain, pero it's basically the same. Kasi hindi ka rin naman makakalabas ng airport until makarating yung ICC team.
And Parang after the terminal Ganun po yun. talaga. Tumira naman siya sa terminal nun eh. Kung hindi dumating, Meron kumalay na to rin bang ICC. naka-blue notice na rin ba si Rodrigo Duterte? Senator, would you know? Palagay ko, hindi na po nila kailangan ng blue notice kay Duterte kasi Bakit naman they're hindi? not interested in... Pakita lang yung mukha niya, huhulihin na yun. Kompleto na yung ebidensya laban sa kanya. Kaya ano na. Sir, I'm looking at the law firm Interpol dun sa internet. Ang sabi, Interpol blue notices are issued to gather information on people suspected of involvement in a crime or possessing crime-related knowledge. These notices help in identifying the suspect, their criminal activities and whereabouts, aiding Interpol and authorities in tracking and investigating. So, yun, that's a quick rundown of what the blue notice is. Yan po. Isa po yan sa mga tools ng Office of the Prosecutor to increase or scale up the pressure para mag-cooperate sila. Kumbaga, they're giving these people all the chances that they can get, para lang hindi sila masama sa kaso. But at the end of the day, it's really up to them. Pero sir, Kung mas after... mahal nila si Duterte, then yung kalayaan nila, Yes, sir. Pero sir, after the interview, however long that takes, after that interview by the Interpol regarding that blue notice, then they will be allowed to go on their way? Tama ho ba? Opo, ganun po yan. Pero yun nga lang, walang kasiguran kung gaano kahaba, kung gaano katagal. Hindi nila alam kung kailan darating at kung gaano mahaba. Sabi ko sa iyo, parang terminal. Gano'ng katagal yung grace period dyan para makasagot sila? Gano'ng katagal yung binigay na time dyan sa mga yung 5 suspects to respond to the invitation of the ICC for an interview? Meron bang deadline yan? Actually, dun sa sulat po, isa sa redacted portion yon, nag-lapse na. Nag-lapse na. Kailan po siya nag-lapse? So yung redacted, hindi na redacted. I can say. So, July 3 naka-receive yun, then ano na yun. So, yan na yun. Yun na po yun. On a different topic, Senator, no? Bukas magfa-file kayo ng kaso labang kay Faeldon, Mars, yung asawa ni Vice President. Mads Carpio. Mads Carpio. At saka si Pulong Duterte. Pulong Duterte. Yung tatlo. Yes. Actually, marami pa, no? Baka pwede nyo kami i-update, Senator, bago kayong mag-press con bukas. Yun po, bukas po ng umaga, magpa-file po ako ng kaso ng illegal drug smuggling kina Pulong Duterte, Mads Carpio, Nick Faeldon, Allen Capuyan, Charlie Tan, at iba pa, no? This is in connection with the 6.4 billion peso sabu shipment na nakuha doon sa Valenzuela noong 2017. Sila po yung mga mastermind at facilitators doon. Ito yung magnetic lifter ba yun? O yung sa Valenzuela? Hindi po. Hindi yan. Cavite yung magnet. Yan yung yung merong nag-testify na broker, yung customs broker na tinuturo yung yung Davao merong grupo daw sa Davao na involved sa drug smuggling. Yan ba yun? Ito po Hindi ba nagkaroon siya ng investigation Merong customs broker na nag-testify. Although later lumambot yung testimony niya Mukhang siya yata yung nakasuhan Tapos nagkaroon pa nga nagde-dare siya na ipakita ni Pulong yung likod niya dahil meron daw tattoo yun, di ba? Yung merong tattoo na ng Yakuza yata yun or Triad pala, sorry. Pero sir, ba yung issue na yan? That's the Senate investigation na kinandak po namin na challenge ko si Pulong na pakita niya yung likod niya kasi yung ebidensya ng triad membership niya is nasa likod niya but he refused to do so. So ito na ngayon yun. Yan na nga yun. Pero hindi ba parang nag-backtrack yung witness dyan? So you have new evidence ba? Parang lumambot yung kanyang testimony. Kompleto na po yung, abangan na lang po natin bukas, kompleto po yung kaso ng papile namin.
Pero sir, can you give us Basta an idea of the nature of the new evidence? Evidence, of course. Merong hard evidence. Kompleto ho. Kasi pati yung droga, naka-ano ho yun eh. Naka-deposit na ho yun eh. Lahat. Pero sir, can you give us an idea of the nature of this new evidence that you found? Kasi may 2017 pa to eh. Tapos ngayon nabuhay agad. We suppose a substantial po yun, no? Yes, pasensya na po. But I don't want to preempt. I-file ko na lang po muna. Tapos, yun na. Kung po ito, medyo makapal na po yung ebidensya na isasabit na. Yes, sir. So, tayong lima lang naman nandito eh. Larang nakikinig eh. Senator, on a different note, paano nung una kayo nag-submit ng communication sa ICC, marami yung nakalista ng mga tao ron eh. Wala ba kayong balak na balikan yung mga nakalista ron kahit wala sila dito sa letter ng ICC? Dahil baka maipagpag lang kasi. Mahalaga yung una yung letter na yun eh. Dahil maraming involved na nakasama ron. Including a Secretary of Justice, including senators, no? Etc. Yes, we're very much interested na masama itong mga ito. Pero inuuna po muna natin. Kailangan we need to get the warrant of arrest against Duterte out. Then all the rest would be gravy. Yeah. Senator, parang na-delay yung warrant of arrest. We were expecting it June or mid-July. Yeah. Sabi ko nga, I don't know the reason for the delay, but at this point in time, only the pre-trial chamber would be able to know kung kailan ilalabas yung case. So apart from these 5 people, may inaasahan pa po tayo within the year na masasama among the suspects sa mga drug killings? Sana po. Basta ano ho yan, we will take it one step at a time. Inabot po tayo ng 7 years na, so we will be very patient dito sa importante, makamit po natin yung hustisya para dun sa mga namatayan at para masiguradong magtanda na yung mga susunod na henerasyon ng mga politiko. No? Para yan, kunyari, si Baste, mag-presidente yan. Hindi na pwedeng paloko-loko, bugoy-bugoy lang, no? They're playing with the lives of people and hindi natin dapat payagan yan. Okay. Kamusta naman, Senator, yung mga plano nyo? Dahil may mga iba-iba kasi lumalabas na kino-consider kayo for the Senate, tapos ang sabi nyo ay tuloy kayo sa local. Ano ba na, may final decision na ba kayo, Senator? Wala pa po. Basta in the coming, but we're almost decided to run for the local post. Sabi ko nga, para hindi rin mapulaan itong mga recent media appearances ko kasi national issues yan. Wala namang benepisyo sa akin sa kung maglo-local ako. So, I'm going to step back from national politics at this time. Okay. Sige, sir. Sorry, pinakalas na talaga. Kasi I suppose itong lima, it's now that they're suspects, it's their chance to I suppose balik ta rin yung sitwasyon nila. I mean, if they want to, they could or they might be able to magbago ng jump the fence, so to speak. Ibig sabihin mo, Ed, ay maging witness o against mag-cooperate. Principals. Are we hearing anything along those lines? Basta po, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pwedeng ma-confirm or deny yung mga ganyang klaseng bagay kasi ano po yan, may mga buhay na mapipeligro either way. Okay. Kailangan ko lang talaga sundutin. Sige, sir. I leave it muna at that. I understand what you're saying. Sige, sir. Sige. Maraming salamat, former Senator San Trillanes, for joining us this afternoon. Thank you, sir. Maraming salamat, Senator. Thank you, Senator.